trying this tonight, guys, to stimulate more milk. Dumedede naman na si baby sa akin, pero kailangan ko lang i-stimulate yung breasts ko para produce siya ng milk. Daddy. Womenta, good morning. Hello, everyone. I have redness in my face because they took off the tape already. I can breathe now without oxygen. I can now breathe on my own. Wow. Daddy's watching me. He's a cat as well. Hello, guys. Good morning. Tinanggal na yung aking NGT. Wala na akong tubing sa face ko, guys, na nakadikit. Tapos, they also removed the tape na nakalagay doon yung aking nasal cannula. So, I'm surviving without extra oxygen now. But I still need to be under the therapy of this blue light. Kasi tumaas na naman ulit yung aking bilirubin. But it's okay. We will try to survive this one. Tata! Mein Alter. Mein Alter. Dann Peter Palle. Das ist ein Hermes. Nee, mitä hätä? Hello, guys! Last day na namin dito sa ICU kasi lilipat na kami ngayon doon sa ward. So, kakabisit lang dito ng specialist ni baby, tapos nagsabi siya na everything is okay. So, pwede na kaming lumipat sa ward, and kung kailangan niya pa ng therapy doon is doon na siya ipagpapatuloy. But for now, okay naman yung mga results niya and wala din siyang infection. So, isa din yun sa mga pinag-alala ko na baka lalagyan siya ng swero. Kaliit-liit niya pa, lalagyan na ng mga IV cannula, but buti hindi, and everything is all good for now. Yung sa akin na lang ang hinihintay na yung aking hemoglobin levels, kasi kinuna din ako kanina ng blood tests.
But I think doon na yun sa ward i-care. Kasi pwede naman yun doon. But hindi pa kami uwi ng bahay. Lilipat pa kami ng ward. And nakapag-ready na rin si Nico. Ready na yung maleta namin. We only have one small luggage with us. And yeah, hintay na lang kami sa papers and endorsement. Tapos lilipat na kami ni baby and si Nico doon sa ward. Daddy, Hello. how are you? I'm just waiting that what will happen next. Mm? We're going to another room Mm? soon. You're chilling there. Just waiting. You just sleep well last night? I didn't wake up. Just in the morning when the nurses came. Everything is good. And the weather is also good, guys. Yeah, it's That's sunny the there. view here from our window. So nice. So, pinabuksan ko kay Nico yung bintana, guys. Ayan. Para mapakita ko sa inyo yung view. Ayan o, ang ganda. Diba? Ang ganda ng view dito sa bintana namin. Tapos ang gwapo ng aking asawa. Nagrereklamo na siya kasi mahaba na daw yung buhok niya. Are you going to cut your hair today? Nasa prom na ako, guys. Doon ako maliligo sa ward. May nakadikit-dikit pa sa mukha ko, but doon na namin lilinisan yan. It's still red, but mawawala lang yan later. Yeah. Yan. So, naka-prom na ako. Oy! Kay Kevin, Emitan. Everything is okay. Everything is okay. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. 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 Amy tata. Oliko se tuolla ylhäällä mikro vai pitäisikö käydä Mä tuolla pyydän, ja huoneessa? että joku... It's our new room. It's not so strong. So, andito na kami sa ward, guys. So, yung room pa rin sa ward is also a family room where Nico have his own bed, my own bed ako, tapos my own parang bassinet or yung baby's crib, yung baby. Tapos, as of the moment, bago lang ako nilagyan ng bagong IV. Ayun. Meron akong line ngayon kasi di ba kahapon, sinalinan ako ng dugo kasi nga sobrang baba ng aking hemoglobin. So, after ng lab test, ang hemoglobin ko, actually kinuha siya kanina umaga, nag-increase naman siya after ng blood transfusion kahapon. So, naging effective yung blood transfusion na 1 bag of red blood cells. So, ang hemoglobin ko today was 85. So, okay na siya. But since mababa pa rin siya, guys, so kailangan akong lagyan ng raw talake
Ano ba yung rauta sa English? Ferrous sulfate yata siya, guys. Ayan siya, oh. Ayan. So, 30 minutes lang naman to na drip. And, tatanggalin na rin tong IV ko after kasi hindi naman to kailangan. And, we will be here maybe like 2 days, 1 or 2 days. And then, pwede na kami umuwi ng bahay. But, kailangan lang na magstay kami sa ward for the meantime kasi meron pang monitoring si baby and when everything goes well, hindi niya na kailangan siguro ng phototherapy or yung light therapy. Pwede na kami umuwi. Pero pag kailangan niya pa, guys, hindi pa rin na-eliminate yung extra na mga bilirubin doon sa katawan niya, doon sa blood niya, guys, is kailangan niya magstay dito for a while and do all the therapy. Kesa naman umuwi kami ng bahay tapos babalik na naman. But yeah, today was a better day. Kahapon sobrang stress ko. Baka tonight makatulog na ako, hopefully. Hopefully talaga. Pero alam niyo yung nasanay na kasi yung katawan ko. More than 5 months. 4 or 5 months akong gising ng gabi, natutulog ng daytime because of the pregnancy. Grabe yung insomnia ko. Ayun. But yeah, si Nico is lumabas, andoon sa labas, guys, nagko-coffee siya. So, mamaya na lang siguro ako pupunta doon kasi every 3 hours ang feeding ni baby. And hindi pa rin ganun karami ang lumalabas ng gatas sa akin. So, meron naman ng colostrum na lumalabas. Pero, slowly dadami din yan. Ganyan naman. Hindi siya kagaya nung kay Anika nung first pregnancy ko. Yung kay Anika na right away, ang dami kong gatas agad. Pero ito, hindi siya ganun. So, iba-iba talaga siya. And, wala man mga sabaw-sabaw dito, guys. Iba man ang sabaw nila. Kaya gusto ko na rin talagang umuwi kasi gusto kong humigop ng sabaw. Yan. But yeah, today is a better day and dahan-dahan. Magiging okay din ang lahat. I don't think so na dadalaw dito today yung mother-in-law ko and si Anika and si Lola. Kasi nga, nagaling na din sila dito kahapon. Baka umuwi daw sila diretso ng bahay. Galing sila ng Motonet. Ayun. But, let's see. Kasi makikita ni Anika na, parang scary kasi masyado si Anika, guys, na makita si baby na may tubings kahapon. Kaya nung hinawakan niya, parang, sabi niya, ay, parang siya ba, nag-worry siya na hawakan kasi nga may mga tubings. But today, wala na siyang tubings. Kaya, medyo nag-iba na rin yung itsura niya. So, baka mamaya is paliguan na rin namin siya. Kasi hindi pa rin siya naliligo since lumabas. Kasi nga, mahirap paliguan na merong nasal cannula. May mga tubings na nakakapit sa katawan niya. But yeah, update namin pa rin kayo. Nagising yung baby natin, guys. Baka nahanap yung amoy ng tatay niya. Kaya lalabas tayo. Meron naman itong gulong. Kaya pwede naman akong lumabas. Tsaka itong kanyang crib. Ayan. So, labas tayo. Puntahan natin saan si Nico. Huh? So, now she's not crying. Did you get my video? Sa about So, meron din sila ditong kitchen, guys. Oh, and lahat ng food nandyan is for the patient. Ayan. Pero yung coffee is free siya for the tawag nito. Yun, yung coffee machine doon.
free siya para sa lahat. So, kuha siguro tayo ng coffee. So, yan natin yung ating hot choco, guys. This is your first coffee together with your daughter. Traffic. Okay. Ano Nancy kaya sa mas? Ano Nancy kaya stingok? We need to wake her up. She's smiling. She kept quiet. Wow, wow, wow. When we came back, when we went outside to look for you. Oh, it's a lima. Eikö tule? Ei tule. Tuleeko vielä röytys? We just moved in, guys, dito sa ward. But yung blood levels, yung bilirubin levels ni baby was high again. So, back in the blue light ang ating bata batuta. So, andito na naman tayo, guys. So, another evaluation na naman tonight yata or sa morning. Ayan. So, andito siya sa arms ko ngayon kasi kailangan talaga na malapit yung baby sa atin, no? Nagkamulit-singit ta, guys. Wala tayong panuklay, pero that's okay. That's okay. Basta okay ang baby, guys. And kakadede niya lang sa akin. Tapos nakatulog. Siguro pagod siya, guys, dahil sa bilirubin levels niya. I don't know. But pinainom pa rin namin siya ng breast milk na donated siya kasi nga hindi pa enough yung milk na galing sa akin. Sobrang konti nang lumalabas to, sobrang dami kong iniinom and kinakain. So hindi siya enough. So I'm hoping na makauwi talaga ng bahay para makapagsabaw ako, guys, na dumami yung ating gatas. Pero no pressure naman kasi dahan-dahan naman na dadami yung milk natin. So, nasa phototherapy na naman tayo. And, nag-illuminate ng color blue si baby. Ang cute niyang tingnan. And today pala is pinaliguan na namin siya. So, malinis na yung buhok niya. Natanggal na yung mga dugo na o yung mga blood clots na naiwan sa buhok niya, guys. Kasi nung galing kami sa delivery, hindi na siya hindi naman talaga pinapaliguan ng baby, pinupunasan lang. Pero sobrang bilis, sobrang daming naiwan na nag-clot na. And tumigas doon sa ulo niya. And mas arang-arang pa niya itong baby, guys, kaysa sa naong sa mama. It's okay. But yun nga, mahirap siyang paliguan nung andun kami sa ICU. Or doon sa baba, guys, na department. Kasi nga, meron siyang oxygen. So, nakadikit yon sa mga pisngi niya. And hindi pwedeng tanggalin. So, hinintay na lang namin na tanggalin yon. And today, ayun, nakaligo na siya. And she loves it. Hindi ko na nakuna na video kasi ako yung tumulong din na magpaligo.
And gustong-gusto niya yung pinapaliguan siya kanina. Sobrang kalmado niya lang. Ayun. So, binihisa namin siya. Tapos, biglang sabi ni Nico, tara, mag-picture tayo. Picturean natin. Dumating yung nurse na isa. Tapos, sinabi na yung bilirubin levels nga daw is tawag nito, tumaas na naman. Kaya kailangan niyang ibalik sa phototherapy. So, the same device lang naman ang ginamit. And tinanong ko, bakit hindi buong upside down sa taas and sa baba? Sabi ng midwife, hindi daw kailangan na sa both sides, sa taas and sa baba, na merong blue light. Enough na daw na yung sa baba niya lang. Kasi hindi naman siya ganun ka, sobra kataas talaga. So, kailangan lang siyang i-correct. So, yung phototherapy, it will correct the amount of bilirubin na meron siya sa blood. And, malalabas yun sa katawan niya through feces, sa tae, or sa ihi. Ayun. So, ngayon, yung tae niya is hindi na itim. So, ano na siya, para na siyang, what is sinapi in English? Mustard. Mustard, yeah. It looks like mustard now because there's also amount of bilirubin na eliminate galing dun sa kanyang blood with the use of the phototherapy. And we're so thankful na merong mga ganitong mga di ba? Mga services or yung mga ganitong mga tawag nito devices, machines na kahit nasa katawan ko or nasa tawag nito na malapit siya sa katawan ko, guys, pwede pa rin siyang mag-therapy. And ina-advise talaga na mas palapit ang baby sa mother or sa father para may skin-to-skin contact pa rin palagi. And kapag nalalayo kami sa kanya, guys, kasi nga naka-cover yung eyes niya, nagtataka siya, so umiiyak siya, tapos nilalapitan ni Nico. Sina-assure namin andito lang kami, tapos tumatahimik din siya. Pero actually, mas tumatahimik siya kapag si Nico ang nagsabi kaysa sa akin. Siguro magiging daddy's girl din to. Ayun. So, ngayon siya, guys, walang cover yung mga hands niya, wala siyang damit, except for the diaper and cover sa eyes. Kasi kailangan i-protect yung eyes sa blue light. Ayun. Kasi masyadong maliwanag siya. So, ganyan yung setup, guys. Yung color blue, itong blanket ito, guys, nasa baba. Ang tawag dyan is Billy blanket. Yan yung nagbibigay ng color blue na light. And naka-attach yan siya sa machine. And meron siyang eye protection. Protection sa mata. Para hindi ma-damage yung kanyang eyes sa sobrang lakas ng, sa sobrang liwanag. Ayan. So, ganyan itsura ni baby. Hubot-hubad, but still pretty. Ayan. So, meron pa siyang mga tape doon, yung pandikit pa sa tape na, or sa medical tape na ginamit pang attach ng kanyang mga tubings. Hindi pa namin natanggal lahat kasi dumikit, but over time matatanggal naman yan. So, yung ulo niya ganyan na, guys, oh. Malinis na siyang tingnan, hindi na magulo, na hindi yun nasuklay dati. Actually, nung tiningnan ko siya closely, guys, yung color ng buhok ni baby is dark brown. So, si Nico is light brown. Siya is merong dark brown na hair. Pero mag-change pa yan. And hindi siya mittens. Wala din siyang socks. Ganyan lang. Tapos naka-diaper. Ayan. Tulog na tulog ang ating prinsesa, oh. Diba? Oh. Nagaano siya, guys. Parang Smurf. Daddy, it looks like Smurf. Smurf it. Ayan. Tapos dapat naka-cover siya ng blanket. Ayan. Nakatago siya sa blanket. Para yung light is andun lang siya sa katawan niya. Ayan. Ay, nag-smile. Nag-smile yun. Ay, hindi. Ay, nag-frown. Ay, nag-react siya, guys.
Pero nagsasmile na siya, guys. As in, ang cute-cute. Natutuwa si Nico palagi. Sabi. Ayan, oh. Hello, baby love. We're so excited to go home, guys. Sana makauwi na kami para maka-relax ng maayos. But what can we do? We need to do this one. Para sa kanya din naman to. And okay na rin yung oxygen niya. Nakakahinga na siya na on her own. Walang problema. And sabi ko sa mga midwife, mataas na yung kuko niya. Pero okay lang daw yan siya. Kasi nga 2 weeks dapat. At least 2 weeks. Saka dapat makat yung nails. Pero hindi namin siya ikakat. I-nail file lang namin siya. Ayan. So, hindi naman siya nagkakambras-kambras. So, it's okay. Ayan. Ang cute ni baby. But mamaya, guys, ililipat namin siya doon sa bassinet niya or sa crib niya, guys. Para makatulog din ako. But for now, andito siya sa akin. Para malapit siya. Kasi pag nilalagay din namin siya doon sa crib, may iyak din siya, guys. Kasi nga hindi niya nakikita o hindi niya masyadong naririnig kung meron siyang kasama o wala. Kasi nga, meron siyang cover dyan sa kanyang mata. So, sa akin naman, guys, na siya, di ko na kailangan ng another blood test tomorrow morning para i-check yung aking blood for yung hemoglobin levels ko. Kasi naka-receive na ako today ng ferrosulfate na IV, yung Fer Inject. So, I think that was 20. Nakalimutan ko ano yung dosage nyon. But yeah, sabi ng doktor, hindi na daw kailangan. But kailangan ko lang ng ferrosulfate na tawag nito na extra na parang tawag nito yung what is your curry, something like a regimen. So kailangan kong mag-take ng ferrosulfate na extra. And slowly naman yung Fer Inject is magre-react yun sa katawan ko slowly. So hindi ko na kailangan ng another blood transfusion. Kasi naging successful naman and naging effective yung blood transfusion ko kahapon. So nag-increase yung aking red blood cell. Yung hemoglobin count ko. So okay na siya. So ang problema ko lang ngayon, guys, is sobrang sakit ng aking puwet. Sorry. Pero yun talaga ang totoo. As in, wala naman akong hiwa doon. Pero alam mo yung na-stretch lahat doon sa baba. And first time ko lahat yun. Kaya nahihirapan akong maupo. Nahihirapan akong mag-change ng position. Buti na lang itong bed ngayon dito sa ward is mas malambot siya compare doon sa bed na nasa NICU kami. Kaya mas okay siya. Kaso lang mas mataas tong bed dito and maliit kasi ako. And wala sila parang patungan para makaakyat ako, guys. Pero naabot ko naman siya. Ayun, so nahihirapan akong umupo sa chair and hindi ako nakakatagal ng sitting position. Pero dito sa bed, okay naman siya kasi nga mas malambot siya. Ayan. So, hopefully tomorrow makauwi na rin kami ng bahay kasi nga sobrang tagal na namin na hindi kasama si Anika, guys. And hindi sila nagpunta today kasi may mga pinuntahan sila ni mother-in-law. And hindi nagkasya yung oras. Kaya umuwi na lang sila sa bahay kasi kailangan i-warm yung bahay namin. Kasi nga sobrang lamig ngayon. It's still minus 15, minus 18 sa labas. So, kailangan i-warm or magpatuloy na maglagay ng firewood doon sa bahay namin para to keep the house warm. So, si Nico is, ayan, chilling. Watching TV. Huh? Watching TV. Watching TV. And we have a much bigger TV dito, guys. This is much bigger than, a little bit bigger. Compared to before. Yeah, the one in the, yeah, New one is it's bigger. Tapos, merong toilet yan dyan, toilet and shower room. Tapos, ito dito is, yung dito na side, yan dyan, yan is weighing scale, yan for the baby. Tapos, ito naman is, yan yung changing table. Magulo pa yan kasi nag-change kami kanina ng damit. Pinaliguan namin si baby and tinanggal na naman namin ulit. Kaya iniwan lang namin yung mga damit dyan kasi pwede pa naman yung magamit.
Tapos dito yung tawag nito Hana, and yung lavatory, yung lababo. Ayan. So, may mga diapers yan dito sa gitna, guys. I mean, dyan o sa gitna. May mga diapers, may mga linens. So, hindi mo kailangan bumili ng diaper. Magdala ng diaper kapag andito ka. Kasi provided siya lahat. Even the napkins na ginagamit ko. So, dyan is garbage, ano yan siya dyan sa baba. Basurahan. And, may basurahan din doon. Tapos, may tawag nito, yung tissue paper, may kasi-desi doon, or yung sanitizer, may sanitizer din doon, tapos may soap, tapos may mga shampoo and soap din for the baby, and yung color yellow is, ano yun siya, for the sharps na basurahan. Tapos, ayan, yan yung itsura dito. So, we are in room 30. Malapit lang siya doon sa coffee shop, or parang coffee shop siya for the patients and the family dito sa ward na to. Tapos may mga gloves doon. Tapos dito may cabinet din. Ayan, so may mga laman yan siya dyan, na mga linens, mga damit na pwede namin gamitin, or hospital stuff. Tapos yung bassinet or yung crib niya. And namumove ito siya, guys, kasi meron siyang gulong. And ayan, so yun yung bag namin. And yung color black doon na bag, yun naman yung bag ng machine, or itong Billy Safe. Ayan, gumagalaw si baby. Ayan, si stretching. Oh, strong you, girl. Strong. Ayan, ang strong. Mag-uunat-unat na siya. So, itong room na to, guys, is family room to siya for the parents, for me, Nico, and the baby. Kaya merong sariling bed din doon si Nico. So, yan yung machine, oh. Nilagay namin dyan. Kasi nag-feeding kami kanina, and nilipat namin yung machine dyan para umabot siya, kasi hindi siya ganun kahaba yung kanyang cord. Ayun, so family room ito, and kasali ito sa services, and ang bayad dito is per day siya. Kasali na lahat, the doctors, specialists, and the hoito, or yung care, yung pag-alaga sa'yo, yung food. Yung food is for me lang. Yung gatas de baby, kasama din yon. Yung bayad sa mga doctors, lahat-lahat yun, guys, sa laboratories. Tapos, for, ano pa ba? Sa mga midwives, nurses, lahat ng mga professionals na kailangan namin for the baby's care and my care. And mga medicines, basta lahat-lahat na siya, nakasali na siya doon sa per day siya na package. About 60 to 80 euros. It depends, guys. Hindi ko pa alam magkano, but about mga ganyan siya. So, it's very good and very sulit yung services na mga ganito. Kahit na sobrang laki kaya nga, tawag nito? Kaya, sobrang sulit siya. Kasi nga, nakikita namin kung saan napupunta yung mga taxes namin. And this is one of the services that we can get dito sa Finland, guys, kapag nagbabayad ka ng tax. So, hindi siya na babaliwala. So, you're getting all the services and good services kapag nagbayad tayo ng saktong taxes. Ayun. So, sobrang sulit, and we are so pleased and happy so far from all the services that we get in here. But the thing is, iba pa rin yung sa bahay, 'di ba? Yung makapagpahinga ka, and kasama namin si Anika. Ayun. So, hindi namin pwedeng isama si Anika dito kasi it's only for the parents and the newborn. Kasi si Anika is, wala siyang space dito, guys. We cannot bring her here. Kaya, hindi siya pwede magstay dito. But she can visit, but she cannot sleep in here. Ayun. But everything is so well. Wala namang problema kasi si mother-in-law naman nagbabantay sa kanya. And
We're so happy na yung family din talaga ni Nico dito is sobrang supportive. Ayun, so kanina pala tumawag ako, na video call kami ng mga kapatid ko tsaka si mama. Sobrang natuwa sila kay baby. Kamukha daw talaga ni Nico. Buti lang din hindi nagmana yung ilong sa akin kasi pislat ng ilong daw eh. Ayun. Ayun, tuwang-tuwa sila. And tinawagan ko rin yung ibang friends ko kanina. And ayun, they were so happy. Kasi hindi din talaga ako nag-announce na itong araw na itong nanganak ako. Hindi ako nag-post agad-agad, guys. Hindi ako makapost sa sobrang dami na pinagdaanan namin. And it was like a roller coaster. Sobrang daming nangyari. But we were just so thankful na everything is doing great as of the moment. And we are looking forward na makauwi na kami ng bahay. So, I think that's it for now, guys. So, we will update you later kung ano pang mga magaganap and mangyayari. But don't you worry, everything is okay. And everything is doing well according to what we are praying and hoping for every day, guys. So, lahat naman is nasusolusyonan pag idaan lang natin sa dasal. Yun lang naman. So, ingat kayo palagi, guys, and we'll see you on the next one. Hey, hey! Hey pa, daddy! Hey, hey. Hey pa, baby! Hey, hey, guys! I've seen the wishing well, but I don't throw pennies down below. I've seen a shooting star, but I don't follow where it goes. I'm not the superstitious kind.